paano mo ginagamit yung karunungan mo? Ginagamit mo ba yung karunungan mo para makalusot sa mga kasalanang ginagawa mo? Are you using your wisdom and your knowledge to justify the wrongdoings that you commit against God? Or do you use your knowledge and your wisdom to strengthen your commitment and faithfulness to the Lord? Ginagamit mo ba ang karunungan mo para pangatwiranan ang iyong pagsuway sa Panginoon? O ginagamit mo ang karunungan mo para lalong maging tapat sa Panginoon? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid at upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Saan naman ho kayo nakakita nang nagre-recruit ka? Pero ang imbis na sabihin mo yung mga benefits ng pagsali, ang sasabihin mo ay yung challenges na haharapin. Kakaiba, pero totoo. Yan si Jesus. Hindi niya paaasahin ang sino mang inaanyayahan niyang sumunod sa Kanya sa mga bagay na maganda, masarap, kaaya-aya, pero malayo naman sa katotohanan. Kaya narinig natin sa Ebanghelyo yung totoong sinasabi ni Jesus na kung gagawin yung misyon na iniatang niya sa kanyang mga alagad, talagang hindi naman magiging madali. Mas mainam na yung sabihin niya yung mapait na katotohanan kaysa paniwalain niya yung kanyang mga alagad sa isang matamis na kasinungalingan. Ang totoo ay hindi madali ang pagsunod sa Panginoon. And by now, matapos nating marinig yung mga pagbasa nitong mga nakakaraang araw tungkol sa mga nangyari kay Jesus, simula noong linggo na siya ay itaboy ng kanyang mga sarili niyang kamag-anak o maliitin ng sarili niyang mga kababayan, siguro by now malinaw na yung sinabi ni Jesus na walang alagad o lingkod na higit sa kanyang Panginoon. Kung ang ating Panginoong Jesus ay inusig, pinahirapan, tayo ding lahat, yan din ang mararanasan. Amen ba yun? Pero anong paanyaya sa ating minamahal kong mga kapatid, na kahit mahirap ang sumunod kay Jesus, kahit mahirap na gampanan ng kanyang misyon, dapat tayong maging matapat, kagaya ng kalapati, sabi sa Ebanghelyo,
Subalit kailangan din nating maging marunong bilang katulad ng mga ahas. Mayroon pong isang pelikula na nakapagpaiyak kay Pope Francis. At ito po ay pinroduce kamakailan lamang nang siya'y dumalaw sa Korea para sa canonization ng mga martir ng bansang Korea. At ang pamagat po ng pelikulang ito, na hindi nyo po basta-basta makikita, ang pamagat po ng pelikulang ito ay Giovanni e Rugalda. Ito pong Giovanni e Rugalda o John N. Rugalda ay isang Korean film na tungkol sa mga Korean martyrs. At ang highlight po ng pelikulang ito ay yung kwento ng isang babae at lalaking Katoliko na nangako sa Diyos na sila ay mananatiling birhen hanggang sila'y mamatay. Kung matatandaan po ninyo, isang pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos ay yung panatilihin mong malinis ang iyong isip at ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng sarili mo sa Panginoon na hindi ka mag-aasawa at ikaw ay hindi makikipagtalik kahit kanino. So yun yung pangako ng dalawang ito, babae at lalaki, sa Diyos. Ngayon, sa kultura ng mga Koreano, noon pa man, kailangan, kapag ikaw ay nasa hustong edad na, kailangan mong mag-asawa. At ine-expect na pagkatapos nun, dapat ay magkaroon na kayo ng pamilya, dapat magkaroon ng anak. Dahil nga itong dalawang ito ay nagsumumpa sa Panginoon, nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon sa pagkabirhen, nagkaroon sila ng kasunduan. Magpapakasal silang dalawa para maprotektahan ang pangako nila sa Diyos. Magpapakasal sila pero hindi sila magtatalik. Pananatilihin nilang birhen ang isa't isa para mapanindigan nila ang kanilang pangako sa Diyos. At ganun nga ang nangyari. Nagpakasal sila, pero walang nangyayari sa kanila. Hindi madali. Dahil nung matapos silang ikasal, syempre may honeymoon. At doon, tinutukso sila na total naman kasal sila, maganda naman yung babae, wapo yung lalaki, they're physically attractive, and they are sleeping in one room. Doon sinubok yung kanilang katapatan sa Panginoon. At nagulat yung lalaki, nung halos bumigay na siya sa tukso, nang buksan niya yung damit ng babae, may malaking krus na nakakwinta sa dibdib ng babae. At itong lalaki ay napaluhod sa pagsisisi dahil sa kanyang kapangahasan. At mula noon, lalong tumibay ang kanilang paninindigan na yung pangako nila sa Diyos ay kanilang panghawakan. Ito yung sinasabi ng Panginoon na gamitin natin yung karunungan natin para mapatatag yung katapatan natin. Imagine ninyo, maisip nitong dalawang ito na magpakasal para lang protektahan yung kanilang pangako sa Diyos. Tayo, pag nangako tayo sa Diyos, sasabihin na lang natin, may kumpisal naman eh. Di kukumpisal ko na lang. Sorry Lord Hindi. Do whatever you can to preserve your faithfulness to the Lord. Maging matalino tulad ng ahas, pero maging tapat kagaya ng kalapati. Ang kalapati, kahit iligaw mo sa malayong lugar, pag pinalakpakan ng kanyang amo, uuwi yan. Tama o mali? Kahit yan ay iligaw mo, babalik at babalik yan. Sapagkat ang kalapati ay modelo ng katapatan. Uuwi sa kanyang dapat uwian, kahit na malayo siya. Tayo, ganun din ba tayo katapat sa Panginoon? Yung karunungan ba natin, ginagamit natin para mapangalagaan natin yung ating ugnayan sa Kanya?
O ginagamit natin yung karunungan natin para magdahilan dahil sa kasalanan na ating kinahuhulugan? Kung meron mang dahilan yung kung gagamitin man natin ang ating karunungan, sana ito ay para mapangalagaan ang ating katapatan. Yung ahas ay simbolo ng pagtukso kina Eva at Adan sa ilang. Gagawin ng demonyo ang lahat para tayo ay paniwalain na mabuti yung gagawin natin kahit ito'y labag sa kalooban ng Diyos. Ganyang karunong ang demonyo. Kung hindi natin tatapatan yung kanyang karunungan o yung kanyang pagiging tuso, malalaglag tayo. Masisira ang ating katapatan sa Panginoon. Kaya ang paanyaya ng Panginoon, sana maging marunong tayo. Sana maging mapamaraan din tayo. Ang tawag po dito ng isang French philosopher na si Gabriel Marcel, creative fidelity. Pakiulit nga po. Creative fidelity. Pakiulit nga po. Kapag ikaw ay tapat, kailangan maging marunong ka at malikhain. Gagawin mo ang lahat ng paraan, kahit mahirap, kahit hindi madali, kahit parang imposible, para mapanindigan mo ang iyong paninindigan sa Panginoon. Huling kwento, pelikula din ito. Sana makita ninyo. Ang pamagat ng pelikula ay Under the Roman Sky. Si Pope Pius XII ay inaakusahan ng kasaysayan bilang Santo Papa na wala daw pakialam nung panahon ng Holocaust o nung pinapatay yung napakaraming Hudyo ng Nazi regime ni Adolf Hitler. Yung panahon daw na dapat nagsalita ang simbahan, hindi nagsalita. Totoo yun. Hindi siya nagsalita publicly against Nazi regime. Bakit? Alam niya na kapag nagsalita siya, lalong manggigigil si Hitler at lalong madaming mamamatay. Kaya anong ginawa niya? Ipinakita ito dun sa pelikulang Under the Roman Sky. And this is attested by historical records. Hindi man siya nagsalita, anong ginawa niya? Kinupkup niya yung mga Hudyo na refugee sa Roma. Alam niyo kung anong ginawa niya? Tanong niyo sa akin, ano? Yung mga Hudyo, binihisan niya na kunwari ay pari at madre at mga staff sa Vatican. Dinisguise niya. Yung mga tren na nanggagaling sa Germany papunta sa Roma, dinisguise din niya na ang laman ay mga produkto at mga kung ano-anong pagkain, pero sa loob nun, nandun yung mga sasagipin ng mga tao. At yun yung ginawa niya, marunong. Ginamit niya yung karunungan niya para magampanan niya ang kanyang misyon bilang pinuno ng simbahan. Bagamat hindi siya nagsalita, marami siyang ginawa. At daang libo ng mga Hudyo ang kanyang nailigtas dahil sa kanyang karunungan. Minamahal ko mga kapatid, ikaw, paano mo ginagamit yung karunungan mo? Ginagamit mo ba yung karunungan mo para makalusot sa mga kasalanang ginagawa mo? Are you using your wisdom and your knowledge to justify the wrongdoings that you commit against God? Or do you use your knowledge and your wisdom to strengthen your commitment and faithfulness to the Lord? Ginagamit mo ba ang karunungan mo para pangatwiranan ang iyong pagsuway sa Panginoon? O ginagamit mo ang karunungan mo para lalong maging tapat sa Panginoon? Maging tuso at marunong kagaya ng ahas, subaling maging tapat at banayad katulad ng isang kalapati. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin.
At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.